Umangat si Gilbert dito sa kalangkrimat yan. Erickson bit-bit niya ang peloton rito. Napakarami ang hinatak ni Erickson rito. Umangat Bayani nasa likuran din. Tinutukan, inuupuan, unti-unting dumidikit at dahan-dahan bumomba at umangat. Tumapat si Bayani. Patag na may konting ahon. What's up mga sir? For today's videos, matinding bakbakan na naman tayo ngayon. Pro versus amateur. Kakayanin kanyang talunin si Erickson de los Santos dito sa ating mga amateur. Andito pa si CG Plus. Nauna ng konti doon si GR. Andito naman si Dave Montemayor. Ano kaya nakakayaning pigilan yan? Pero wala tayong ahon ngayon ha. Kaya marami ang mga malalakas dito dahil 165 riders tayo rito, kaya magandang balatan ang ating makikita rito. Ito yung likuran ng ating peloton. Sa harapan natin may mga sumubok na mag-a-attempt ng breakaway at marami tayong mga dayo dito. Plus nandito pa si Yannick Reyes. I-start pa lang, kita nyo naman yan. Binakura na sa likuran, dalawa kaagad ang nakabakod sa kanya rito. Kaya tahimik na muna yung kanyang domestic. Nandito na si Jolo. Umangat ang harap-harapan. Bayani, dayo to. Kailangan niyang magpapakitang gilas kapag may nakakawala. Kailangan makasabit siya kaagad. Hindi kampante si Jolo rito na si Bayani ang magtrangko dahil mabagal raw. Ay talagang umangat sa kaliwa. At si Erickson dito dahil dayo rin ito, pero plus andito sa Pangasinan pala yan ha. Kaya dito ay lumabas din siya rito para humabol. Grabe yung ating bakbakan ngayon. Nagkakabantayan na sila dito at dumikit din nito si Mr. Black ha, aka pero si Ruel Albia yan. Yan yung ating tinatawag na Mr. Black dahil nung nag-uumpisa pa yan parang laging naka-black na jersey talaga yan at dati newbie yan, pero ngayon andito na sa ating open. Dinadapaanan ni Jolo Sales pero hindi naman nagpapaiwan ito si Mr. Black. Dumikit na rin doon si Roniel. Ito naman si GR pero todo umangat din ang harap-harapan para sumabog rin ang peloton. Kailangan kapag may makakawala dito, sabit ka na, wag mo nang hayaan na aagwat pa para hindi ka mapagod. Dahil kung pagod ka, kunti lang. Kung hahayaan mo plus doon mo pa habulin, masasayang. Kumbaga marami ng lakas ang naibawas sa'yo, kaya habang maaga pa dikitan mo na, napakarami yan. Sobra sa bilang dahil 165 riders. Ang tanong ng Pangasinan, sino kaya ang mananalo rito ngayon ha? And nandito tayo sa pakagandang bakbakan talaga to oh. Grabe sila, napakatulin nila dito, kaya kapag naiwan ka dyan sa likuran, alam nyo na, babawi ka na lang sa susunod na laban no. Grabe, may mga sumubok talaga mag-attempt na breakaway at balatan talaga, pero mga domestic muna magtratrabaho ngayon. Nandito si Ate Boy, napansin natin rito, number 8, long hair dito, dumada pa siya oh. Grabe talaga yung ating mga bagets dito. Mapapalaban sila sa ating mga pro RB. Dandyan rin J-Rick, nandito nakabungad siya dito dahil may mga breakaway na tayo, dalawa ang nasa ating harapan. Gilbert Rosario, tumakas na si Ate Boy, nag-jump rin, nakangiti si Idol rito at pwersanang piniga rito ni Gilbert. Napakatining sumipa to, pero sabi niya dito, pagod ako. Talagang mahirapan ka talaga rito dahil pagpatag andon talaga yung malakas ang puwersa mo para makakawala doon sa peloton. Dahil kapag hindi matulis yung angat mo dyan, hindi ka makakawala. At dito sa si Bayani, napaka-agresibo, talagang hindi nawawala. Benedict Benes, sumubok rin siya ritong umangat, pero grabe naman yung depensa ni Bayani. Palihim yung ginagawa ni CG rito, harap-harapan niya, binanatan, sabay lingon kung may hahabol ba sa kanya rito. Dahil kanina tahimik mo siya sa likod, yun nga lang, sabi niya ako muna ang babanat dito dahil baka sakaling makakawala. At dito naman ay palakihan ng plato to, dahil kapag magplato ka dito ng 38, nako, asahan mo maiiwan ka talaga at sayang yung piga mo. Bayani, napakalakas, nakadikit si Jeric, Danny at si Mark Laplana nandyan rin. Bumubungad na sila rito dahil nag-aantay at tumahanap ng talagang diskarte kung paano makakawala. Piniga na dito ni Jeric dahil nagkakabantayan. Humabol naman itong si JR Erickson. Bayani, talagang hindi pwede magpapaiwan si Bayani ha. Kanina sa start nakabungad na naman siya at hanggang ngayon
Andito na naman at si Danny nandyan na naman sa harapan. Habol na naman etong si Erickson ngayon. Umangat na naman ang harap-harapan si Danny pero nakatutok sa likuran. Etong si G. Albertolo, hindi niya pwedeng pakawalan yan. Si Erickson dinadapaan rin. Yung ating mga RB ay bumalik muna dito sa ating mga MTV boys. Napakarami yan pero may mga kumakalas na rin tayong mga baguhan. Syempre maiwanan talaga gawa ng matulin lalong-lalo na kapag maiksi lang ang karera. Napakahaba yung ating peloton talaga Papaswertihan dahil lahat to sila ay gustong manalo. Yun nga lang, talagang kapag naubusan ka nito dahil matulin yung kanilang laban rin. Kaya kailangan mo talagang humanap ng diskarte at nandun si JC nakipansin natin na talagang kailangan din niyang dumiskarte rin dahil mahirap din naman kapag nabunsol ka rin dito dahil matutulin talaga. Grabe yung peloton natin di natak reto, napakahaba yan. Hawak na muna natin rito ngayon ng daan Kaya sa mga dumadaan ay thank you dahil binigyan rin tayo. At syempre dahil legal naman to dahil may permit kaya dito muna tayo ito bumuka, pumalit si Jeric, nasa likod naman si GR, CG, Jamson, Danny, umangat na naman dito. Grabe talaga to pumiga Kulang na lang talagang bibit-bitin niya yung kanyang bike para makakausad pero nandito na lumabas na si Devon Timayor. Dinabaan lang, nandito naman sa likuran si Bayani at maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Thank you at bisitahin nyo na kayong TikTok feeds Kumbaga meron na tayong TikTok ngayon. Kumbaga dahil mahihain tayo noon, ngayon medyo mahihain pa rin. Andito na yung ating peloton natin. Umahanap pa sila ng discarte rito kung paano makakawala. Andito bike check feeds Kumbaga sulo siya ngayon rito at meron tayong breakaway. Humabol tatlo na si Roniel. Tahimik na muna sa likuran na malakas rumimati ito kaya nag-aabang, inutakan niya muna yung dalawa rito na kayo muna magtatrango dahil kapag naituloyan, rimatihin daw dito ni Roniel. Sigera sa likuran. Ganun. Talaga ang laban kailangan mo talagang humanap ng diskarte at isa-isa na silang naglabasan rito dahil naisip nila na baka wala nang humabol at si Ate Boy lumabas. Si Bayani nandito na dinadapahan dahil baka maiwanan siya rito at grabe si Ate Boy rito. Dinaanan ang mga breakaway rito at walang nakakapit sa kanya. Napakatuli 50 na yung kanyang piga rito. Napakalaki pala yung plato. Kakaiba talaga si Ate Boy. Long hair kasi kaya maalaan talaga natin ang babae pero lalaki yun siya. At nandito naman si Bayani pero sana niyang talagang bumuo ng breakaway pero hindi talaga siya pinagbibigyan rito dahil kilala nito si Bayani dahil sa Larga Pilipinas talagang nanalo. Kahit sabi niya wala akong pang-ahon. Erickson may nakabantay, nandito naman si Sumir sa likuran Talagang binakuran muna, nag-aantay, ganun talaga kapag MTB medyo more aero tayo rito dahil pagod rin to dahil mga mabibigat rin. Kaya ito, kapag sa MTV sabi nila kahit hindi sila mag-ensayo, pwede lang sabit-sabit daw. Sa RB, kapag wala kang ensayo, alam nyo na. Talagang maaga kang kakalas dahil yung Amintin kasi at Erickson umangat at pinasabog na naman niya dito yung peloton para magkalasan nila dito. Napakatindi talaga. Binanatan at hinatak ni Erickson pero hindi talaga siya makakawala. Bubungan si CG rito, sabay lingon rin si Bayani. Bawian lang talaga sila rito. Grabe, maraming subok mag-atim ng breakaway. Yun nga lang, nahirapan talaga sila makakawala rito. Pero sabi ni CJ rito, ako muna talagang aangat ako rito sa ahon para makakawala. Pero si Bayani, tinutukan niya rito 24 oras talaga. Grabing depensa talaga na rito. Grabe yung mga sanay talaga sa karera. Hindi pwede magpapalikod. Roniel, nakikiramdam sa likuran. Dahil siyempre, kailangan mo talagang dumiskarte. Umangat sa kaliwa ng harap-harapan na lang. Pahinga ang peloton. Nakawala rito number 146. Tumakas pero si Erickson humabol naman siya rito dahil hindi siya kampante. Nawala siya sa breakaway at may nakabakod talaga kaagad sa kanya. Kapag ahon to siguro si Erickson, Devon Timayor at saka si Danny Harabata. Yun nasa nawawala ngayon, talagang palakihan ng plato. Talagang hindi talaga pwede makawala kaagad rito sa patag. Wala nang gustong magtrangko at inaantay ang kanilang mga kakampi na nasa peloton pa. Jolo Sales umangat na naman dito. Napakatulis yung kanyang labas dito at nakawala talaga siya dito. Napakatindi talaga to. Walang kapaguran, sabay lingon. Papayag kaya si Erickson dito na tumakas na at nakawala dito si Jolo Sales. Grabe, kanina pa to ng banat. Paglingon niya side mirror, na dito na naman si Erickson ang naghahabol
GR Pertodo at apat na yung ating breakaway kapag nagtutulungan. Sila dito pwede na kaya silang makakawala ng tuluyan pero marami ang naghahabol pa dito dahil si Bayani hindi pa siya pumapayag rito. Umangat na naman sa kaliwa, grabing balatan at pakalasan talaga sila rito. Humabol naman kagad si Gilbert Rosario, napakatulin na naman yung kanyang labas dito, walang nakakapit. 54 kbs na dito yung labas ni Gilbert, napakatulin talaga yan pero sana niya ditong sinagad yung kanyang diin rito para makakawala. Kanina rin to umaangat pero hindi siya nakakawala at ngayon sumubok siya muli sa kanyang banat dito. Napakatindi talaga napapagod dito. Si Gilbert sa kanyang banat, humabol naman si Arbid rito sa likuran. Grabe, talagang only interval ang ating nakikita rito. Dalawang breakaway ang ating nakikita kasama si Gilbert at si Arbid rito. Pero papayag kaya ang peloton na rito dahil 165 yan sila malamang. Meron pang 163 sa peloton natin at may humabol na banatan na naman at gusto na dito ng pakalasan. Pwedeng magpapalitan sila dyan para tuluyang aagwat sila sa peloton. Yun nga lang ang gusto naman nila rito, pakalasan yung kanilang breakaway. Gusto nila banatan dahil siyempre may mga ensayo to dahil hindi mo magagawang talagang humarap at bubungan dito kung wala kang ensayo. Kaya ito, bumigay na muna rito si Gilbert dahil nakita niya dito na nandito naman sa likuran si Erickson dahil siyempre kilala na to kaya dumapa si Erickson. Binomba rito ni Gilbert rito. Assuming lang. Ito nagkakabantayan at dibinsahan na naman si AJ. Buhubungan na naman. Nasa likuran din si GR. Tahimik na muna dito si GR na nag-aantay talaga rin siya na kapag may makakawala, sabit na muna siya rito dahil kapag ang sprinter medyo hindi talaga muna yan babanat ng maaga. At nandyan si Yannick Reyes, GC. Dinadala niya ito yung grupo dito. Nasa likuran naman si Erickson, Yannick Reyes. Ano kayang kaganapan ito ngayon na medyo tahimik muna talaga dito si Yannick dahil yung kanyang mga backup, mga domestic rito ang magtatrabaho dahil kapag ito ay naitutuloy nila rito pero humabol kagad itong si Danny. Umangat na naman dito si Danny, napaka sipag talaga to at walang kapaguran at pinutol na ni Yannick rito dahil nakita niya dito na nagwawala na si Danny pero hindi pumapayag rito si GR. Sabi niya, akong bahala sa'yo dahil hahabulin kita dahil kakampihan nakabungad kanina. Pinutol na sana. Umangat na naman si Danny dito at walang kapaguran talaga si Erickson, talagang hinatak. Nasa likod naman itong si Yannick, talagang dipinsahan Dave Montemayor. Kanina hinatak niya dahil naiwan siya at ngayon nakikiramdam na muna sila rito kung paano makakawala. At marami na sila dito sa ating breakaway dahil nahahati na sila. Yun nga lang, syempre kapag ikaw naman ang magtrangko rito, pagdating sa rematihan, alam nyo na, yung mga nasa likod ang mananalo. Kung magre-rematihin ka lang, kaya kailangan mo talagang dumiskarte, hinatak ang peloton rito. Nasa likuran naman itong si Jeric, Danny. Napuputol lang sila dito dahil medyo talaga umagwat na to yung ating peloton rito. Marami sila pero wala talaga ring gustong pumalit at bumalit na. Itong si Jeric dito, si Mr. Black kumalas na siya rito sa kanilang mga banatan. Danny, hinahatak na naman niya dito ngayon. Nakatutok si Jeric, umangat na naman. Itong si Danny, napakasipag talaga to. Parang only interval talaga itong si Danny ngayon. Gawa ng sanay sa ahon pero kapag may ahon to baka nawawala na to at tahimik na muna. Etong si Yannick na nandito naman yung kanyang domestic, nakikiramdam. Si Dave Montemayor, umangat na naman sa gitna itong si Danny. Napakasipag talaga to kaya kapag ito ay napabayaan rin, meron kasing pangtuloy kaya napakahirap din naman nila pagbigyan kahit alam nila na talagang pwedeng decoy lang to dahil si Yannick ang riremate. Yun nga lang, kapag pinagbigyan nila at hindi hinabol, itutuloy talaga yan. Paglingon rito, nandito na naman si Bayani. Lumingon rin si Bayani rito. May humahabol rin sa kanya. Grabe, agresibo talaga. Si Erickson nakabungad talaga rito. Ito talaga yung mga sanay na. Dahil hindi talaga pwede magpapalikod-likod yan. Yung mga ating laban ngayon, si Bayani. Siyempre, kapag dayo ka, kailangan mo rin talaga na hindi magpaiwan dyan. Dahil kapag ikaw ay naiwan, kapag wala nang humabol, sayang yung dayo mo. Kaya ito, dinadapaanan ni Erickson. Ito yung mga NTV boys natin na kung saan nasa Team Derina. Ito yung ating mga bagong pro rin
Eto, Danny, pumiga na naman, nakatutok si Jeric sa likuran, hindi siya pwedeng makakawala talaga, no? At hindi talaga siya pinagbibigyan dahil si Bayani rin, dinadala, sinubukan talagang hatakin pa ni Danny para aagwat sila pero wala talagang gustong pumalat. Siyempre, diskartihan Jeric, dahan-dahang umagwat o tatlo, pero si Dave Montemayor naman, hinahatak na naman yung peloton dahil naputol at naiwan na sila. Ito, napapaunat. Nararamdaman din pala ni Debreto sa patag dahil kapag ahon to asahan nyo nawawala. Umangat na naman itong si Danny, nakatutok si Jericho, mahabol na naman Erickson dito. Grabe, hindi talaga sila makakawala rito ngayon. Nakikiramdam sa likuran. Bayani umangat sa kanan ng harap-harapan ni Erickson. Umabol naman si Mark Laplana at grabe yung piga ni Bayani dito. Tinodo niya, lumingon sa likuran. May nakabantay naman kaagad. Nandito si Mark sa likuran, dinadapaan. Eto, grabe, nagpahinga si Bayani. Pero talagang bumanat, tinatamingan niya agad. Kumbaga, diskarte lang talaga, no? Dahil kanina hindi siya makakawala. Ito, umagwat sila sa ating peloton at tinatayuan na reto ni Bayani para aagwat sila. Mapapalaban ngayon si Bayani dahil wala siyang pang remate pero meron naman siyang pag-breakaway. Ay, ito na, dinadala ni Mark. Magandang abangan yung ating rematehan dahil nakakawala na rito. Ang tanong, makakawala kaya sila dito ng tuluyan? Masasagad na kaya nila hanggang finish line? Dahil marami pa sa ating grupo, ha. Pero last lap tayo kaya magandang abangan natin kung aabutan pa ba sila yung ating dalawang breakaway. Umangat rin dito at humabol Julius Sales. Medyo late na yung kanyang habol rito, ha, dahil may ahon kun dito. Plus, talaga kailangan mong mas mataas ang speed kapag ikaw ay naghabol dahil mas malakas ang puwersa dahil doon sa ating dalawang breakaway laban sa solo natin. Grabe yung piga na, oh. Ni Jolo Salis dito, kulang na lang talaga ay pwersahin at bibit-bitin pa yung kanyang bike para ay makakausad siya. Pero yung kanilang tulin kanina, syempre mayroon ka talagang matatamaan ka na nun. Kumbaga, mababawasan na yung lakas mo. Pero kapag ito ay dumikit doon sa dalawang breakaway, alam nyo na, ito ang mananalo dahil malakas ito, rumimate. Yun nga lang, nahirapan din naman dito si Jolo Salis na humabol sa dalawa dahil dalawa sila nagpalitan plus siya dito. Solo siya dito, grabe sagad-sagaran na yung kanyang cambio rito para makadikit doon sa ating dalawa na si Mark at saka si Bayani. Grabing tiis. Grabing hirap to pero kailangan tiisin. Meters lang yung agwa, tanaw lang. Yun nga lang, ahon na naman ang kasunod kaya nahirapan na naman etong si Jolo rito na persahin talaga dahil pagdating na naman niya sa ahon, babagal na naman siya rito kaya napakahirap talaga yan. Pero hindi siya sumusuko rito dahil kapag babagal etong dalawa, Bayani ang hinahatak niya rito. Inutakan na ni Bayani, lumikod. Nakabungad na si Mark. Magandang abangan yung ating rematihan. Bayani, nakikiramdam na sa likuran, inutakan, nililingon ni Bayani. Umangat si Bayani, tinumpisan niyang pakalasin. Pero humabol naman kagad itong si Mark. Naisip ni Bayani rito na malakas at malayo pa tayo. Kailangan ko munang dalhin to dahil nakawala na tayo sa mga sprinter. Kapag iatras din to ni Bayani, baka mawalan din sila ng pwesto. Kaya ito, pulsahan at lumikod muli. Dito na inutakan ni Bayani, tumutok sa likuran. Nagkakaiwasala sila dito. Si Mark umiwas, inantay niya si Bayani pero inutakan niya at kunwari uminom na ang gasolina. Tubig dito si Bayani. Wala nang gustong magtrangkon na rito dahil tinatansya dahil isa ang nasa likuran. Dahil kapag dumikit rito si Jolo Sales, alam na kaagad na si Jolo rito ang mananalo. Kaya dito si Bayani, tinatansya niya rito na hindi rin talaga dumikit rin. Kaya lumikod, umangat si Mark. Nakangiti lang si Bayani rito. Malakas at meron pa talagang pang DN si Mark. Nakabungad rito sa harapan. Tinutukan ni Bayani 24 oras dahil inutakan niya dito sa kanilang breakaway at hindi na pumapalit. Nakikiramdam na si Bayani sa likuran. Inantay, nakabungad si Mark. Umangat si Mark rito. Humahabol naman sa likuran si Bayani. Dididikitan. Mark nakabungad rito at tinutukan muna ni Bayani at unti-unting tinatapatan. Dahan-dahang tumagos dito. Si Bayani, inutakan si Mark Laplana doon sa kalang rematihan. Nakawala at dito pangatlo si Jolo at magandang abangan yung ating rematihan rin. Yannick nakabungad rin dito at De Montemayor pero grabe ang layo ng agwat rito ni Roniel. Ako may sumimplang pa rito sa peloton. O buti na lang
walang nadamay dyan. Grabe ang ganda ng ating bakbakan. Inutakan ni Bayani si Maklaplala. Dos ka lang ribatahan.